walang duda, ito pong Bato Amendment ay para itago ang katotohanan pagdating ng impeachment trial. For the first time, ang tingin ng taong bayan sa Senado ay mas mababa sa Kamara ng Representante. Sundin po ang patakaran at ang batas. Makaigan, buong bayan nakatutok sa mga nangyayari sa Senado at ang latest nga ang nangyaring pag-walkout ng minority bloc sa gitna ng debate sa mosyong amyendahan ang Senate rules para sa virtual na pagdalo ng mga senador sa session. Ano kaya masasabi ng mga kapuso natin tungkol dito? Napakagulo. Tayong mga Pilipino dapat mas maging matalino pa tayo. Tayong mga Pilipino ay mas maging malawak ang pag-isip. Para sa akin kasi masyadong nang malulog yung nangyayari ngayon. So, hindi na natutuunan yung problema talaga ng Tungkol sa online, ma'am, videoan man daw parang kasi mas maganda pa rin yung action na pupunta kayo sa pag-vote mo. Mas pabor po ako doon sa naka-present kaysa online. Yun lang po yung may sasagot. Pag-usapan po natin ang mga nangyayari sa Senado at makakapanayan po natin dating Senate President Franklin Drilon. Senador, magandang umaga po, si Igan. Magandang umaga, Igan. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Bilang dating Senate President, pwede bang makuha ang emotion mo, damdamin mo, obserbasyon mo sa nangyayari sa Senado? Unang-una, nalulungkot po ako. Ito'y tinatawag kong amendment para kay Bato or Bato Amendment. Bakit po? Ito po'y kailangan ng mayoriya ngayon para po mapigil ang paglabas ng katotohanan dito po sa impeachment trial. Bakit po? Huwag po natin kalimutan na sa ngayon, ang bilang ng majority-minority ay 12-11. Ibig sabihin, 12 po sa kampo ni Senator Cayetano at 11 naman doon sa minority. Dahil hindi pwede makaboto si Bato, 12 lamang ang bilang ng majority. Pag lumipat ang isa sa 12, doon po sa kabila, maging 11-12. Tapo. Ang ibig sabihin, kailangan nila pabutuhin si Bato para po at the very least, para kahit may lumipat na isa, magkakaroon ng deadlock at hindi pwedeng baliktarin ang ruling ng presiding officer na si Senator Cayetano. Bakit po importante ito? Isa po sa malaking ebidensya na ihaharap ng House of Representatives ng prosecution ay ang bank record. At hindi mo po ba ilabas ang bank record kung walang subpoena na ilalabas yung impeachment court. Apo. Ngayon, pag hiningi ng prosecution na isumpina ang bank records, sasabihin ng majority, hindi po pwede. Sabihin ng 12, hindi po pwede. Oo. Kaya kailangan si Bato makaboto kahit electronic, kahit kung saan man siya alam, bumoto siya ng electronic para ma-maintain yung 13-11. Kasi pag lumipat sa 13, pag 12 na lang ngayon, pag lumipat pang isa, naloko na. Kaya ito pong Bato Amendment ay para itago ang katotohanan pagdating ng impeachment trial. So itong Bato Amendment may kaugnayan sa impeachment? Talagang wala pong duda, may kaugnayan po sa impeachment. Dahil yung ina-amenda nilang patakaran, ay nandiyan na yun. Siguro sa lumipas na 50 taon, ganun ang patakaran sa Senado. Opo. At bigla na lang ngayon, papalitan at nagmamadali pa. Hindi po inintay na magkaroon ng committee report sa Committee on Rules. Ipinilit na pag-usapan noong Miyerkules o noong Martes. Opo. Para ipilat na baguhin yung patakaran na nandyan na for the last 50 years. Kaya walang duda sa pag-iisip ng ating mga kababayan na ito po'y konektado sa impeachment trial at sinusubukang gawin para po maitago ang katotohanan, magkaroon ng mamimaintain yung 13 boto against any subpoena. So tama lang ho ba yung ginawang walkout ng minority senators? Kasama po sa parliamentary technique yan. Okay. At ginagawa yan dati, tinitingnan pag mayroong measure
na panukala na ipipilit ng mayorya, pwede pong lumalabas yung mga may ibang senador para hindi magkaroon ng quorum at hindi matuloy yung Botohan. pagpasa ng isang panukalang batas. Okay. Ano ba sa rule ng Senado? Meron ba doon na pinapayagan naman ang virtual na partisipasyon ng mga senador na absent o wala doon sa Senado? Pinayagan po yan noong panahon ng COVID. Pandemic. National emergency. Kaya po pinayagan na virtual ang voting. Ngunit maliban doon sa emergency, hindi po pinapayagan yan. Sa katunayan, Arnold, Oh. ang rule ngayon, ang rule mula nung 50 years ago, pag ikaw ay wala sa loob ng session hall, Opo. kahit na doon ka sa Senator's Lounge, nasa likod lamang ng session hall, ay hindi ka pwedeng bumoto. Kailangan talaga ang presensya ng senador doon sa session hall Opo. para makaboto. Natatandaan ko, pinapatawag talaga sa Sergeant at Arms para ibalik sa plenaryo. Pero Tama po yan. bukod sa pandemic, force majeure, ito pong issue kay Senator Bato, may sinasabi silang parang kakaibang sitwasyon. Ay, unang-una, hindi rin pinayagan noon. Sinusubukan siguro nung dati kong mga kasamaan, si Risa, at hindi ko alam kung sino pa, hiningi sa Senado na magkaroon ng virtual voting. Dahilan po si Senator De Lima ay Apo. nakulong at ibig sumali at makipagdebate dahil siya po ay halal naman ni Senador at hindi naman kanyang gustuhan na hindi makaboto. Ngunit hindi pinayagan na ang Senado ang virtual voting noon. Opo. Pangalawa, ngayon humaharap tayo sa isang malaking event, yung impeachment court. Kaya kailangan ang presensya during the voting. Pag bumoto po, kailangan nandun. Kasi mahirap yung hindi mo nakikita kung sinong kausap mo. Opo. Or baka pagdating ng panahon na Arnold, iisa lang senador sa session hall, ang Senate President, at ang kaharap niya, puro computer. Hindi naman tama yun. Kaya hindi pinapayagan yung virtual voting or electronic voting maliban lamang noong panahon ng pandemya. For the last, nakalipas na 50 taon, Opo. talagang ang pinapatupad. Ngayon lamang ang tinatawag nating Bato Amendment para po maitago ang possible bank records pag sinumpi na Okay. ng impeachment court. Paliwanag lang po natin sa ating mga kababayan kasi nung isinusulong itong motion na to at umalis na po't walang quorum, sabi ni dating Senate President Tito Soto, move to adjourn. Pero sinasabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, divide the House. Ano po yung ibig sabihin ng divide the House? Kanya-kanya Ibig technique sabihin- mo. Ang ibig sabihin ng divide the House, tanungin ang bawat senador na present kung ano ang boto nila, yes or no. Yan Okay. lang po, tawag din ay roll call vote. Okay. Ang lahat ng senador, tinatawag isa-isa at tinatanong, ano ba ang boto mo? Opo. Pero pag nag-move to adjourn ng isang senador, wala nang question yun. Mag-a-adjourn ho agad. Wala ng question, waga yun, kung talagang nakikita on the floor na walang boto. Okay. Ngunit pwede divide the House para po malaman kung mayroong 13 sila o may majority sa loob ng session hall. Okay. Senator Drilon, nabanggit ito ni Senator Soto na posibleng iakyat sa Korte Suprema ang isyong ito. May nakikita ho ba kayong parang abuse ng poder ng majority rito sa Senado? Mayroon po, pwede pong iakyat sa Korte Suprema dahil ang Korte Suprema sa ating saligang batas may kapangyarihan na ituwid ang grave abuse of discretion. At ano po ang grave abuse of discretion dito? Noong ipinresenta una itong motion ni Senator Marcoleta na amyendahin ang ating ang patakaran sa Senado or rules of the Senate, Oo. ito po ni-refer doon po sa Committee on Rules para talakayin kung
ano bang pros and cons, ano bang masama, ano bang maganda dito sa proposal. Yan po ang trabaho ng komite. Pag-uusapan doon sa komite kung anong ano ang rekomendasyon sa plenaryo. Opo. Ni-refer po ito sa Committee on Rules. Ang Committee on Rules ay hindi pa po nabubuo dahilan sa noong nag-reorganize ang Senado, lahat po na komite Bakante. na-abolish. Kaya wala pong existing Committee on Rules. Ngunit ipinilit ng mayoriya sa pangunguna ni Senator Cayetano na i-take up on the floor pag dinibatihan doon sa plenaryo yung motion ni Senator Marcoleta na baguhin ang Senate rules. Opo. At pinipilit. Kaya po nag-walk out ang minority para po hindi magawa ng majority ang kagustuhan nila na hindi isang ayon sa patakaran. Opo. Kaya po pwedeng pumunta sa Korte Suprema on grave abuse of discretion, pag-aabuso ng kapangyarihan po ng mayoriya. Okay, panguli na lang, marami po sa ating mga kababayan na natanong namin, ang tingin parang nabababoy ang Senado bilang institusyon at magulo. Ano pong nakikita niyong solusyon dito, Senator Drilon? Sa akin ang solusyon na sa loob ayan po nasa konsyensya ng ating mga kaibigang senador. Huwag po nilang kalimutan that history will judge them. Kung ang sabi nga titingnan ng kasaysayan ng ating bansa, kung talagang hindi tama yung ginawa nila, sila po'y parusahan sa ating kasaysayan na hindi maganda. Sa ngayon pa lang po, ang sama na ng tingin ng taong bayan sa ating mga sa Senado. For the first time, ang tingin ng taong bayan sa Senado ay mas mababa sa Kamara ng Representante. Dati po talagang tinitingala ng ating mga kababayan ng mga senador. Ngayon po, kahit mag-survey po tayo, talagang ang sama ng tingin ng taong bayan sa ating Senado dahil po sa mga nangyayari. Ano pong payo niyo kay Senate President Alan Peter Cayetano? Sundin po ang patakaran at ang batas. Yan lang po at tingnan kung ano po ang reaction ng taong bayan sa kanilang ginagawa sa Senado. Maraming salamat sa oras, former Senate President Franklin Drilon. Ingat po kayo. Salamat, Harold.